kanina kausap po namin, yun pong mga kasamahan din po ninyo dito po sa pagtulong naman sa pag-identify nito mga butong ito mula po sa NBI. Ang sinasabi nila, wala pa daw po na ito turn over sa kanila na mga buto. Sa panig po ng Coast Guard, ngayon po ba napag-uusapan na kung may timeline po ba tayo sa pag-turnover nitong mga na-recover na hindi pa tayo sigurado kung ano po yan para maumpisahan na po ito pong identification process? So lahat po na na-turn over po natin na mga suspicious material, suspicious subject. Again, hindi po namin alam kung ito po ay buto kasi ang challenge po sa ating mga diving operation ay talagang malabo. Halos nag-zero visibility po tayo sa ilalim ng lawa. And then maburak. So ang ginagawa po ng ating mga divers ay kinakapa po natin yung mga suspicious sacks sa ilalim. And then kung meron po silang na-identify, nilalagyan po natin ng barka yon. So may rope and then hanggang may floating device, may marker, and then that's the time that we inform the SOCO. So once we get a go signal from the lead agency and then the SOCO, that's the time po that we retrieve yung sako. And then nilalagay po natin yan sa fine mesh net just to preserve the integrity ng mga makukuha po natin. And once we reach the surface po, meron na pong SOCO na nakaantabay doon. And to ensure yung chain of custody po na makukuha natin mga possible evidences, itiniturn over po natin kaagad yan sa SOCO na present po doon sa area. So ganun po ang ating nagiging proseso. So sa ngayon po, nasa SOCO na po itong mga nakuha natin sa Taal at si SOCO po ang magto-turn over nito kay NBI. Ganun po ba ito, Captain? Hindi ko po masabi yung next phase po once we turn over the SOCO, to the SOCO, but usually po lahat po ng nati-turn over natin from the site, from the search area, we automatically and immediately turn over po sa SOCO po.